Paulo, parisan ka ba nagpunta? Napalingon si Cassandra sa nagtatakang tanong ni Daniel sa kaniya nakita ang kasamahan nilang agent na humahangos palapit sa kanila. Nakakunot ang noo at mukha itong iritable na umupo sa isa sa mga silya sa harapan ng desk ni Daniel. Dagli itong ngumiti nang makita siya. Pagdakay binalik ang tingin kay Daniel. Nangya pare, naloko ng isang prank caller. Sa tingin ko may kinalaman yan sa kaso natin. Anong prank caller ang sinasabi mo? Umiling-iling itong nagpaliwanag. Kaya ako nawala ng matagal ay dahil sa lead na ibinigay sa akin ng isang prank caller. Shit, I was stupid enough to follow the lead. Kaya nagpunta ko sa isang resort sa Cavite na sinasabi niyang pag naglalagian ng killer. Male or female? Paniniyak ni Daniel. Hindi ko matukoy. I'm sure he's using some voice modulating device ay dinidikit sa telepono para hindi ko makilala ang boses niya. Yun bang mga aparatos na ginagamit ng professional criminals? Kung gayon ay posibleng ang killer mismo ang tumatawag sa'yo. Pag-rationalize ni Cassandra. Tumingin sa kanya si Paulo. Iyon nga ang inaasahan kong mangyari. Ang dami niyang alam tungkol sa mga pagpatay and he really took the time para tawagan ako. Ganon siya ka-involved sa kaso. Kaya marahil sinubukan ni Paulo na kagatin muna ang mga hints na ibinibigay ng prank caller. Kapag nakuha na ang tiwala nito ay saka ito kukumbensihing ilangtad ang sarili. But the killer is too smart for that. Naniningkit ang mga matang sabi ni Daniel. Pinaglalaroan niya tayo at pinagtatawanan sa bawat maling hakbang na gawin natin. Ang hindi ko maintindihan, pagsasatinig niya, bakit kailangan pa niyang ikubli ang totoong boses? Maliban na lang kung pamilyar ito at pwede nating makilala. Maaari namang paranoia yun sa parte ng killer. Tulad ng sinasabi ni Daniel, matalino ito at hindi basta-bastang nag-iiwan ng clue. Ani Paulo. Hey guys, mamaya niyang pagmi-meeting niyo. Tawag kayo ni Chief sa opisina niyo. Napalingon silang tatlo kay Jenna na nakatayo at nakapamewang ilang dipang layo mula sa kanila. And wearing that six smile na nagkataon sa paborito nitong agent. Ayaw mo bang ibalik? Pasimpleng bulong ni Cassandra kay Daniel. Ang alin? Ang ngiti niya sa'yo. Ay ano nangangawit na nga eh. Masaw yung ginagap ni Daniel ang kanyang palad. Nakangiti ito. Sweetheart, nakita yun ni Jenna na biglang ikinasimangot nito. Bilisan niyo at baka uminit na naman ang ulo ni Sir, sabi nito. Saka patabog silang tinalikuran. Nasa pintuan na sila nang biglang hilahin ni Paulo si Daniel. Nauuna sa kanila si Cassandra kung kaya't hindi nito narinig ang ibinulong ni Paulo. Kayo na. Nagkibit balikat si Daniel sa gulat na gulat nitong anyo. Unstoppable pare, tinamaan ako. Daya mo talaga. Ako ang unang nakakita riyan eh. Pagrereklamo nito. Nakakaloko siyang ngumiti. Sorry na lang pare, missing in action ka kasi. Napakamot na lamang ito sa ulo. Medyo pangahan siya. Paglalarawan ni Aling Nieves sa sketch artist. Tapos medyo alunalo ng buhok. Dagdadag ni Yvette, kaklase at malapit na kaibigan ni Joyce Castillo. Nakabantay ng maigi si Cassandra sa pagguhit ng larawan ng suspect. Gusto niyang makasiguro na tamang lalabas ang description sa lalaki. Hindi na mahahalata kung magtatanong siya sa mga ito para lalong mag-eksakto ang pagkakalarawan sa naturang kailan. Don't you like the mystery? Mas exciting ang ganitong arrangement. Bulong ng lalaki. Saka nito ipinasok ang isang mapanghas na kamay sa loob ng roma ng babae. Na-miss mo ba ako? Justine, napaar kong ipinulupot ng dalagang mga braso sa balikat nito. Wala ho ba siyang distinguishing mark sa mukha? Balat, nunal o kahit na anong birthmark ng tatandaan niyo? Ang pagtatanong ni Bong, ang kanilang sketch artist, ang siyang pumukaw kay Cassandra mula sa paglalakbay ng kanyang isip. Wala akong matandaan eh, umiling si Yvette. Nang makita ko kasi sila ni Joyce ay sa malayuan, ni hindi naman kami na ipakilala sa isa't isa. Umaling si Bong kay Aling Nieves. Kayo ho, wala ho ba kayong naaalala? May nunal siya, alam ko pero meron sa sentido sa dulo ng kaliwang kilay nito. Saan ho Aling Nieves? Sa bandang kilay ba? Sa ilong? Oo, tama sa kilay. Bandang kaliwa. Turo niya kay Bong. Nang mapamang sa kanya ang lady ni Rachel ay bigla siyang natauhan. Binago niya agad ang kanyang sinabi. Sa bandang kaliwa ho ba o sa kanan? Sa bandang kaliwa. Distracted na tugon ni Aling Nieves. Kinilatis na mabuti ni Cassandra ang sketch. Masyadong matulis ang pagkakaguhit sa baba nito. Medyo pangahan ang lalaki. Scorgio. Tama na ho ba ang pagkaka-sketch sa baba?
Base sa natatandaan niyo, matulis ba o mas malapad? Tanong niya sa mga testigo. May pagka-prominent nga ho ang panga niya. Paniniguro sa kanya ni Ibet. May anggulo nga siyang kahawig ni Gabi Concepcion sa malayo dahil sa hugis ng mukha niya. Ilang sandali pang namalagi ang mga testigo sa opisina upang tiyaking tama ang pagkakaisketch sa pinaghihinala ang lalaki. Pareho rin kayang magiging deskripsyon ng mga testigong makukuha sa kaso ng ikatlong biktima. Bong, si Paula hindi pa ba dumarating? Wala pa, pero nabanggit niya kanina na baka gabihin siya sa lakad niya ngayon. Bukas na siguro magre-report yun, anang sketch artist. Nabisuhan naman silang dalawa ni Daniel ni Paulo. Pupunta ito ngayon sa apartment unit ni Ellen Saez, ang ikatlong biktima. Ito na mismo ang nagboluntaryong sa huling kaso na sila namang paniniwalaan ito na susi sa kanilang investigasyon. Isa pa ay kumbinsido ito na kaya ito ginulo ng prank callers ng killer ay para hindi nito mapagtuunan ng pansin ang mga ebidensyang nakuha sa crime scene ng ikatlong biktima. Kinahapunan ng araw ding yun, ipinakita niya kay Daniel ang larawan ng kanilang number 1 suspect nang pumasok si Jenna sa kanilang opisina. Talaga namang ubod ng tamis ito kung makangiti kay Daniel. Patingin naman, kanina pa ako curious na makita ang mukha ng pinaka-celebrated nating suspect. At ang lalong ikinainis ni Cassandra sa Janice, siyang ignorahin ni Jenna nang lumapit ito sa gawin ni Daniel at kumapit sa balikat nito para makasilip sa sketch. Parang nipansin ni Daniel ang pagdidilim ng kanyang anyo. Mula sa pagkakaupo ay tumayo ito para maingat na makakalas sa pagkakakapit ni Jenna. Ay tumayo ka pa tuloy, thank you. Tinanggap ni Jenna ang upuan, halatang very flattered sa na-misinterpret nitong gesture ni Daniel. Lalong kumulo ang dugo niya. Wala ba itong pakiramdam? At pihado ang interes na ipinapakita ng sekretarya sa larawan ng suspect ay paraan lamang nito para patagalin ng sandaling makasama nito ang kanyang nobyo. It was after a few grueling moments nang iabot ni Jenna ang drawing pad kay Daniel. Do you want some coffee? Pag-aalok nito. No thanks, tugon ni Daniel. Pagkaway ginagap nito ang kanyang kapay sa harapan ni Jenna. What about you, sweetheart? Gusto mo ng kape? No thank you. Kandaulan lang ang sagot sa pagkabigla. I'll go back to my desk. Baka hanapin ako ni Sir. Sabi ni Jenna na hindi malis ang tingin sa kanyang nobyo. Ngunit bago tumalikod si Jenna ay nagkasalubong ang kanilang mga tingin. At nahigit niya ang kanyang hininga dahil sa kasap matang iyon ay nakita niyang matinding galit sa mga mata nito. Matalas, nagngangalit. Agad siyang napalingon kay Daniel para alamin kung nakita nitong kakaibang tingin ipinukol sa kanya ni Jenna. O huwag ka nang maa-upset. Maliw na kung ipinakita sa harapan ni Jenna na tayong dalawa. Bulong nito. She doubted kung nakita nito ang ipinakita sa kanya ni Jenna. Walang kamalay-malay ang nakangiting anyo nito. Gagantihan din sana niya ito ng ngiti nang bigla siyang makaramdam ng matinding pananakit ng kanyang likod. Daniel, sa sobrang sakit ay napakapit siya sa kanyang nobyo. Halos saluhin ito ang buong bigat ng kanyang katawan. Parang mapupugtuan siya ng hininga sa mahapding bagay na unti-unting nagpamanhid sa kanyang katawan. Cassandra, Jesus, anong nangyayari? Masakit. Napapikit siya. Ramdam na ramdam niya ang pagtagaktak ng malamig na pawis. Tatawag ako sa ospital. Ako mang kukunin nito ang telepono nang pigilan niyang braso nito. No, lilipas din ito agad. Believe me. Usal niya. Inuupo siya nito sa isang easy chair. Puno ng pag-aalala ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. At tulad ng sinabi niya rito, unti-unti ngang nawala ang sakit. Hapong-hapo nang tumingin dito nang tuluyang mawala ang sakit. She smiled a weak smile. Wala na. Naguguluhang napatitig ito sa kanya. Ilang minuto itong natahimik bago nakuhang magtanong. What did just happen, Sandra? Mayroon pa ba akong hindi alam na dapat mong sabihin sa akin? Napalunok siya sa tanong nito. Hindi siya makatingin dito ng diretsyo. Paano niyang ipapaliwanag dito ang kanyang sekreto? May sakit ka ba? Parang pinigang puso niya nang marinig ang himig ng takot ng pagtatanong nito. Tumingin siya ng diretsyo rito. Wala. Tumukot ito ng panyo sa bulsa at pininasan ng pawis sa kanyang mukha at leeg. Then what? Sabihin mo sa akin. Hindi ko alam. Basta minsan bigla ko nalang nararamdaman na yun. You can look at my health records. Wala naman akong malubhang sakit. Umiling ito. Alam niyang hindi ito kumbinsido sa kanyang sinasabi. Tila nahihinuhan itong may tinatago pa siya. Niyakap siya nito ng buong higpit. For a while there I thought I'm going to lose you. Ang putla-putla mo. Napapikit siya. Kahit may ideya siya, hindi niya lubos na maintindihan ang nangyari sa kanya kasinina. At natatakot siya sa isang posibilidad na ibinabaybay ng maliit na parte ng kanyang utak. Kung totoo ang kanyang hinala, kailangan niyang mag-ingat na mabuti.
Pumasok si Paolo sa apartment unit na tinutuluyan ni Ellen Sais. Nasiyaring lugar kung saan natagpuan ang bangkay nito, mahigit 1 buwan ang nakalilipas. Ikatlong beses na siyang pumupunta rito sa paniniwalang may mga ilang clues na maaari pa niyang matagpuan. Nag-offer ang departamento na bayaran na lamang sa may-ari ang tinatakbuhang buwan para huwag munang alisin ang mga kagamitan ng biktima sa durasyon ng investigasyon. Muli niyang sinuri ang pagkakaayos ng mga kagamitan sa silid. Kung totoo ang sinasabi ni Daniel tungkol sa killer na nagmamatsyag sa bawat nilang hakbang, posible na anumang pwedeng gamiting ebidensya ay nabalikan at nakuha na nito. Maaaring iyon ang pangunahin nitong dahilan kaya siya minanipulang lumabas ng kamay nila. Lang ay napara nilisik nito ang anumang trace na iniwan to sa crime scene. Tama, minsan na itong nagkamali. Nang may maiiwang mga hair samples sa skin cells sa huli nitong pag-atake, hindi na ma-afford ng killer na mag-iwan uli ng possible evidence. Ngunit paano kung may isang bagay na nakaligtaan ito? And it was just somewhere inside this room. Hubot-hubad at tad sa malalalim na saksak sa dibdib at mga hiwa sa mukha si Ellen Sais, ngunit tulad ng mga naunang biktima, ay walang indikasyon ng for sexual activity. Lumapit siya sa kama at kinatagpuan ng bangkay nito nang mapansin niya mula sa gilid ng mga mata niya ang isang romance novel paper book sa side drawer. Dinampot niya yun at naa-amuse na binasa ang nakaimbos sa titulo ng libro, Forbidden Nights. Fancy. Out of curiosity ay iniskan niya ang mga may kakapalang nobela. Hindi niya maintindihan kung bakit napakahilig mag-ubos ng oras ng mga babae sa pagbabasa ng mga ganoong libro. Bigla siyang natigilan nang makitang nakaipit na calling card sa pahina ng libro. Justin Olivares, Industrial Engineer. Umandar agad ang utak niya. Walang lumabas na ganoong pangalan sa mga personal contacts ng biktima ayon sa huling investigasyon. Panigurado nga naman ang uri ng acquaintance mayroon ng dalawa. It was a recent one. Dahil ginawa yung bookmark ng biktima sa librong kasalukuyan. Itong binabasa. Mabilis niyang ibinulsa ang calling card. Maaaring iyon na ang clue na hinahanap niya. Kailangan niyang kontakin sina Cassandra at Daniel. Mula sa 4th floor ng naturang building ay mabilis siyang bumaba. Hindi niya mapigilang pagragasan ng adrenaline sa bagong lead na natagpuan niya. Pinubuksan niya ang pinto ng katsang-kwantsi nang masilaw siya sa biglang pagbukas ng headlight ng isang sasakyan sa di kalayuan. Galit na galit ang makina at mukhang ihaharurot pa yata ng walang pakundangang nagmamaneho. Matuling umandar ang kotse at napamulagat siya dahil sa direksyon niya ang punteriya nito. Shit, talagang sasagasaan siya ng driver. Mabilis niyang inihagis ang katawan sa hood ng kanyang kotse at gumulong patago sa kabilang gilid. Tangina, binunot niya ang baril at ikinasa. Nagpaputok siya ng ilang beses pero masyado nang malayo ang sasakyan. Shit, kahit plate number niya hindi man lang niya nakuha. Galit na sumakay siya sa kanyang kotse. Malakas ang kutob niya na ang killer ang siyang nagtangka sa kanyang buhay. Talagang nakamatsyag ito sa lahat nilang galaw. Nagtagis ang kanya.